Yan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning po. Good morning at tayo muling nagsama-sama upang papurihan ang ating Panginoon at upang alalahanin ang kanyang pagbibigay sa atin ng tagapagligtas. Walang ibang ating Panginoon sa Kristo. So ngayon po ay handa po natin ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Handa natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa Kanya, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng Kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa awit 24 or Psalms 24. Ito po ang sinasabi. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For He has founded it upon the seas, established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. Sad is the generation of those who seek Him, who seek the face of the God of Jacob. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Tayo po yung manalangin. O muli aming Diyos ang mga salamat sa iyong kapurihan at kaluwalhatian at sa iyong karangalan, sa iyong karangalan. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa araw niyo. Salamat, Panginoon, dahil kami inyong tinipon muli upang papurihan ka at pasalamatan ka. At alalahanin, Panginoon, ang inyong kagila-gilalas ng gawa. Ang inyong pagliligtas sa amin mula sa aming kasalanan. Na siyang nagligtas sa amin mula sa aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong anak na inyong binigay si Yesu Cristo. Siyang nabuhay, pinarusahan, at namatay para sa amin. Muli niyo binuhay, Panginoon, upang matalo ang kasalanan. Bigyan katuwiran kami sa inyong harapan, Panginoon, upang kami makatugon ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo, Panginoon. Dahil sa inyong ginawa, sa inyong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat dahil sa kapila ng aming mga kasalanan, Panginoon, ay di niyo kami pinabayaan. Tunay at tapat ka, Panginoon, sa inyong mga pangako. Siyang mag-iingat sa amin hanggang sa huli. Hanggang sa inyong maling pagbabalik. Maling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Upang siya'y makasama namin, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Pupuri at pupuri lamang sa inyo. Salamat, Panginoon. Dalangin namin muli, Panginoon, sa araw na ito. Naihandaan niyo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. At tanging ikaw lamang ang aming iisipin at sasambihin sa araw ito. Kasi niyo ang mga sumasagabal sa amin, Panginoon, sa pagsamba sa inyo sa araw ito. Na ikaw lamang, Panginoon, ang aming isipin. Ituon namin ang aming mga puso at diwa, Panginoon, sa inyo, sa pakinig ng iyong salita. Siyang papatibay sa amin ang palalim ng aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo ang aming Diyos at tagapagligtas. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at papasalamat sa inyo. Kung aming dalangin sa katabi sa pangalan ni Jesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ngayon po, inaanyahan po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po yan ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Psalm 24 verses 1 to 6 says, The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Pinapayag ng awiting ito na si Yahweh ang nagmamayari ng mundo at lahat ng naririto. Nangangahulugan din na dapat natin itong tratuhin bilang pag-aari ng Diyos, hindi ng tao. Tayo ay nangungupahan lamang sa mundong ito. Walang bahagi ng mundo ang sa huli ay pag-aari ng mga bansa, gobyerno o individual man. Lahat ito ay sa Panginoon. Kaya bilang siya na lumikha ng mundo at nagtakda ng anyo nito, ang Diyos ay karapat-dapat na ituring na Panginoon ng lahat ng bagay at sangkatauhan. Maging ang ating buhay at ang ating hininga ay kaloob mula sa Kanya. Ngunit ang pinakamagandang kaloob mula sa Diyos ay ang kapayagan ng Kanyang sarili upang makilala natin siya. Sinasabi dito na ang wastong pagsamba sa Diyos ay natutulad sa pag-akyat sa bundok ng Panginoon at pagtayo sa dakong banal. Nangangailangan ito ng tapat at dalisay na puso. Ang isang tao ay hindi tunay na makapagsasamba maliban kung siya ay nagpapasakop sa Diyos sa pananampalataya. At magagawa lamang natin ang lahat ng ito kapag pinahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Nakita natin ito nang bumaba si Jesus sa lupa upang sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan ay tumanggap tayo ng katwiran sa Diyos at lumiwanag sa ating mga puso ang pagkilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, ating awitan ng mataas na papurit, pasasalamat, ang ating dakilang hari at sambahin ng may buong puso at isipan. In the lives of those who prove His faithfulness, by faith and not by sight, by faith the Father's own with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand.
tayong umupo. Meron pa mga upuan dito po sa harapan. Pwede po dito. Sige po. Ngayon naman ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Hinihiling po natin ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata at tayo po ay tutulog sa ating Panginoon. Sige po. Let's come to the Lord in prayer. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another wonderful day that you have granted us. Salamat Panginoon that you have kept us this past week. Thank you for the strength and good health. Thank you, dear Lord, that you have physically sustained us and so that we can look forward, Panginoon, to this day, that we can worship you, so that we can minister to one another as well. We thank you, dear Lord, that you have also watched over us. And so today, dear Lord, we are privileged to be in your presence. We are here gathered, Panginoon, as one family, as one body in Christ, blessing your name, praising you, singing songs and lifting your name on high. So we bless you today, dear Lord. Dear Lord, we are thankful that through this ministry we can also serve one another, we can worship you, we can also, through this, minister the gospel sa aming mga kapatid, especially, Panginoon, those who are who need you, who have to come to know you. So we thank you that, Panginoon, through this ministry, we are able to proclaim the good news. We are able to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we're able to teach your people all that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us unto the end of the age. And so grant, dear Lord, that we would be faithful in this until you return. Dear Lord, we also come to you with humble hearts, confessing our sins, remembering what Christ has done for us on the cross. Because, dear Lord, He has earned for us forgiveness and has been raised for our justification. So we pray, dear Lord, that may you also cleanse us with your word. In doing so, may we be reminded, Panginoon, to continue to walk in faith and to remember the things that you have taught us. We pray, dear Lord, that may you also, as we remember our country, the Philippines, at yung mga leaders namin, we pray, dear Lord, that you would grant them wisdom, grant them understanding, so that, dear Lord, they would dispose of their duties with faithfulness and integrity. While we may not always agree, Panginoon, with their decisions, nevertheless, dear Lord, we are content that you are on your throne, that above all powers and rulers and authorities in this world, there is one who sits on the throne above all, and that is you. And because of this, Panginoon, we can sleep soundly at night, and we can live each day peacefully, knowing that you are in control. Knowing that all these things that happen, Panginoon, in this world, ang lahat ng nangyayari sa aming paligid, is under your sovereign authority.
And so, dear Lord, we are thankful that your loving hands continue to keep us. And so, dear Lord, we pray for our leaders that you would guide them through this crisis that the world is experiencing after the pandemic. We pray, dear Lord, that may you watch over us, watch over, Panginoon, our leaders. Grant, dear Lord, that they would fulfill their responsibilities with faithfulness, with integrity. We pray, Panginoon, against corruption and abuse of authority. We also pray, Panginoon, and remember our brothers and sisters in government, those who continue to live by your word, those who continue to teach and preach your word. And so, dear Lord, that by their ministries, we pray, Panginoon, that the wisdom of your word will be seen and heard in the halls of government, and in how, Panginoon, they conduct their everyday business in every department, Panginoon. Dear Lord, we also pray that as you grant wisdom sa aming mga leaders, we pray, Panginoon, na maging maayos din ang pag-implement nila ng kanilang mga programs and policies so that these are felt even at the local level. And we pray, Panginoon, na yung mga objectives nila in helping the citizens would be met. Dear Lord, we also come to you with our personal concerns. We are thankful, dear Lord, that by your grace we continue to stand and we can come into your presence and bless you. And with our families, Panginoon, we continue to worship you. We pray, dear Lord, that you would continue to equip us even as you week after week, Panginoon, you remind us that our family is our first ministry. So we pray, dear Lord, that you would, by your word, continue to grant us to teach and minister, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang, sa aming mga anak, sa aming asawa. We pray, dear Lord, that you would enable us to teach your gospel and point them, dear Lord, to you, our Savior and King. Especially now, Panginoon, as you have also granted us, Panginoon, new families, young families. So we pray, Panginoon, that we would be able to disciple them. We pray that we would show them, Panginoon, what it means to bear the name of Christ and to grow in faith. Dear Lord, we also pray for our students as they continue, Panginoon. Some of them continue, Panginoon, sa kanilang mga classes, while others are already on vacation. Nevertheless, dear Lord, we pray na maipasa po nila ng maayos yung kanilang mga requirements in preparation also for next year. And in whatever vocation, Panginoon, you have called us to, whether we be students or teachers, managers, employees, sons, daughters, parents, brothers or sisters, or grandparents.
in whatever capacity, Panginoon, you have called us to, and the responsibilities or roles that we need to fulfill. We pray that we would always be reminded, Panginoon, that you have not called us simply to acquire knowledge sa mga different fields that you have placed us in. But that above all, you have called us to a life of holiness. But just as our Father in heaven is holy, so you have called your children to be holy also. And so may this be, dear Lord, our objective each day. Dear Lord, we also pray for those of us who are sick, those who could not join us, or those who are feeling unwell today, nevertheless have joined us here. We thank you, Panginoon, that through these prayer items we can serve one another and lift one another's burdens in prayer. And so we ask, Panginoon, that you would extend your healing hands upon them. May you use yung kanilang may mga medicines that have been prescribed. May you use yung rest and the care of their families so that they would get well. Dear Lord, we pray for those of us who are feeling under the weather, may mga allergies, mga inuubo at sinisipon. We pray, Panginoon, that you would take away itong mga sakit and grant healing and recovery upon us so that we would be well. We also pray, dear Lord, for Ate Luz sa kanyang insomnia. We ask that you would help her na mag-adjust and kung if these preparations, Panginoon, have led, Panginoon, dito sa kanyang condition, we pray that you would also grant her to slow down a bit kung kailangan. And then prepare her, Panginoon, also para sa kanyang check-up next year. Dear Lord, we also pray for Ate Crescencia and the healing dun sa kanyang pain na nararamdaman ngayon. She has not specified kung ano yung pain na ito. Nevertheless, dear Lord, you know kung ano yung nararamdaman namin. And so we ask, dear Lord, that you would grant healing. May you take this away. And also, we pray that you would give her recovery also. We also pray, dear Lord, for Camille's family. Grant good health and happiness sa kanyang mga parents. We also pray that may you grant above our happiness, may you be, dear Lord, our happiness. Above all the things in this world, we pray that in the circumstances that we face each day, we pray that you would open our eyes to the truth that you, O Lord, are our joy. And you make our joy complete, Panginoon, in your Son, Jesus Christ. Grant, dear Lord, that in the trials that we face, may you show us your glory, so that we would come to know you. And bless your name. We pray also, dear Lord, for Erling at sa mga preparations niya sa kanyang new work next year. Grant strength and provision. Ganon din sa iba sa amin na naghahanda, Panginoon, if may mga naghahanda for new work also. We pray, Panginoon, that you would grant us the resources needed, wisdom and understanding as well, and the strength, even as we rest, Panginoon, during this season. We pray that you would renew, dear Lord, restore, Panginoon, our energy and our body so that we are prepared, Panginoon, to work next year. So that through this, dear Lord, we are able to glorify you and bless your name. And so we thank you, dear Lord, for the life that you have given us. We thank you that through these vocations we are able also to provide for our families, and that we can enjoy the work of our hands, and that we can
worship you, Panginoon, through this. As we approach you now in the study of your word, we ask that you would open our ears so that we would hear the shepherd's call. Grant us with eyes to see, Panginoon, your beauty and majesty and glory as we study your word. And in doing so, we pray that you would speak to our minds and our hearts. And as you do so, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people would say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Ephesians chapter 2 verse 14 to 18. Sa panguna po yan ating kapatid na si John Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Ephesians 2 verse 14 to 18 says, For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in Himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through Him we both have access in one Spirit to the Father. This is the word of the Lord. Praise be to God. Okay po tayo. So muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasabi po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay ihatid sa atin ng ating pastor na si Pastor Raymond Vencer ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Ephesians chapter 2 verse 14 to 18. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning. Morning. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng series natin, Reasons Jesus Came Down. There are 30 reasons at nagsimula po tayo sa pag-aaral na ito noong 2021 and nasa 4th year na tayo ng ating pag-aaral since nagsimula tayo sa series na ito. Mangyaring buksan po natin muli ang ating mga Bibles sa Ephesians 2 verses 14 to 18 at this time naman po ay babasahin ko po sa Tagalog para sa karagdagang kaalaman. So Ephesians 2, 14 to 18. Sa mga may Bibles, pakibukas ang mga Bibles. Pwede rin, kung yung katabi niyo po ay walang Bible, pwedeng pakishare po yung mga Bibles na rin. Ephesians 2, 14 to 18. Ganito po ang sinasabi. Nakita na po natin. Ephesians 2, 14 to 18, ganito po ang sinasabi. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil, ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader
na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Kapag tumaan po tayo dito sa POEA building, dito sa may EDSA corner Ortigas, may mapapansin po tayong street art doon sa pader ng POEA. May nakasulat po doon, may street art siya tapos may nakasulat. Ang nakasulat po doon, kung napansin natin ay Overseas Filipino Workers, Bayani ng Bayan para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Ang sabi po doon, para po sa kapayapaan. Ano ba ibig sabihin mo? Ano ba ang kapayapaan? Tinagalog. In English yun lang. What is kapayapaan? Peace. Ano ba ang kapayapaan? Kadalasan kapag pinag-uusapan ang konseptong ito, itong kapayapaan, ay, sige, hintayin natin silang makaupo. Meron po dito sa harap. Meron isa dito. Okay. Kadalasan pag pinag-uusapan natin ng kapayapaan o naririnig ito, ang pumapasok, probably, ang unang pumapasok sa ating isipan ay absence of war o absence ng hostilities, absence ng alitan. Isa yon. Yung pag sinabing mapayapa ang bayan, walang gulo, walang digmaan, ganun ang nasa isipan natin. At yun yung naipinta kadalasan ng media sa atin. Sabi nga ni John Lennon, make peace, not war. At nauso ito noong 1960s. At nag-evolve ito, eventually, maririnig natin, make love, not war. Doon sa around 1970s to 1980s. Dito naman sa atin, maririnig naman natin ang mga salitang ito tungkol naman sa kapayapaan. Ang kapayapaan ay is nasa buhay. At ang kapayapaan ay ang ating responsibilidad. Ganon ang maririnig natin. Nang ipanganak ang Panginoong Hesus, may lumitaw na malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. At ganito ang kanilang pinahayag. Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. That was the beginning of Christ's humanity on earth. And then towards the end of His ministry, at saka towards the end of His life, maririnig naman din natin ang malakas na sigaw ng mga madla na sumusunod sa Kanya habang papasok po siya sa Jerusalem. Ganito naman ang sinabi nila. Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Peace in heaven. From these passages, makikita po natin that when God is glorified, there is peace. Tapos dito sa ating passage na pag-aaralan sa umagang ito, sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 2:14, He Himself is our peace. But what is it really?
Ano nga ba ang kapayapaan? Ano ang nature ng peace that God so joyfully promises and gives us? And how does He accomplish it? How does He give it to us? These are some of the questions na ating pag-aaralan o susubukang sagutin sa umagang ito sa ating pag-aaral sa series na Reasons Jesus Came into the World. At mga kapatid, as we gather around God's Word, panalangin ko po na sa ating pag-aaral ng kasulatan ay buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinabi niya sa kanyang salita. Nawa ipahayag niya na siya ang Diyos na mahabagin at inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya sa tuwing nahihirapan tayo sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Panalangin ko rin na mag-minister ang salita ng Diyos sa atin para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. This now leads us dito sa ating passage sa Ephesians chapter 2. At itong liham ni Apostol Pablo sa Ephesus ay, pag tinignan po natin, ang Ephesus po ay lungsod sa Asia Minor. Today, ito po ang bansang Turkey. At ang Ephesus ng panahon nila ay isang mahalagang commercial center. Ang pangalan pa nga or title na binigay sa Ephesus ay the Supreme Metropolis of Asia. Ganun siya kaimportante nung panahong yon. Kung ang Roma, ang kapitolyo ng imperyo, ang Supreme Metropolis nila ay Ephesus. Mapangalawa lang siya doon sa pagiging mahalaga nung panahong yon. And so ma-imagine natin ang kultura ng mga mamamayan dito sa Ephesus. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, taas noo. Importante sila at kilala sila sa business and trade. Ngunit hindi lang ito, kilala rin ang lungsod na ito sa immoralidad. Dahil sa ceremonial prostitution na laganap sa Temple of Diana. At malaking-malaki yung temple na yon at considered as one of the 7 wonders of the world. Bukod sa immoralidad, kilala rin ang mga taga-Ephesus sa kanilang superstitious fear ng mga spiritual forces of wickedness. Kaya nga kailangang isulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa panalangin at sa armor of God at the end of the book of Ephesus. May ganung takot sila sa mga espiritu. And so Paul had to remind them and encourage them of God's victorious redemptive work. So ngayon, ganito ngayon ang klima ng lungsod na kung saan umusbong ang ministry ng Ephesus at araw-araw silang na-expose sa ganitong klaseng kultura. At alam ito ni Pablo at sumulat siya upang ituro at ipaalala sa kanila ang katagumpayan ng katubusan. Dito sa ating passage sa Ephesians chapter 2, pagkatapos niyang ilahad sa kanyang mga readers na ang lahat ng mga tagasunod ni Kristo ay dating mga patay dahil sa ating mga pagsalangsang at kasalanan, at ang pagbabago na kanilang naranasan sa kaligtasan ay dahil sa awa at kagandahang loob ng Diyos. Mababasa natin yun ilang beses, inulit ni Pablo, for by grace you have been saved. For by grace you have been saved. Kinausap niya ngayon ang mga Gentile believers dito sa verses 11 to 22. At pinaalalahanan niya sila na dati silang tinatawag ng mga Hudyo na uncircumcised. At bagamat sila po ay uncircumcised, hindi yan yung tuli natin ngayon sa mga lalaki. Noong unang panahon, mahalaga ang pagtutuli sa mga Hudyo sapagkat simbolo po ito ng kanilang pagiging kabilang sa kaharian ng Diyos. At sinasabi ngayon ng mga Hudyo sa mga, pag sinabing Gentiles po, ito yung mga hindi Hudyo. At kung hindi ka tuli, ibig sabihin hindi ka kabahagi ng kaharian ng Diyos. Therefore, ang gagawin ng mga Hudyo sa mga kausap nilang hentil, kailangan niyong magpatuli. At yun yung pinatutukuyan dito ni Apostol Pablo na hindi sila, ang tinatawag sa kanila ng mga Hudyo ay hindi tuli. Therefore, hindi kayo kabilang. At hiwalay kayo kay Kristo. Ngunit ngayon, sabi ni Apostol Pablo, na ilapit kayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan.
Ang question ngayon sa umagang ito, ano ngayon ang connection nito sa kapayapaan? At bakit nakakaranas tayo ng kapayapaan? Bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa verses 14 to 16, kapag tinignan natin ang ating outline, verses 14 to 16, makikita natin na may ginawa si Kristo. Itawag natin itong Ministry of Reconciliation ng Panginoong Jesus. Sa verses 14 to 16, makikita po natin yung horizontal reconciliation. At saka sa verses 17 to 18, yung vertical reconciliation. Para sa mga nagsusulat, maaari nyo pong isulat yun. Puntahan muna natin yung horizontal reconciliation. Dito sa verses 14 to 16, ganito po ang sinasabi. For He Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall, by abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make the two into one new man, thus establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. Pinapaliwanag dito ni Pablo kung paano na-accomplish ni Kristo ang reconciliation ng mga Hudyo at Hentil. So may dalawang grupo sa kasaysayan ng kaligtasan. Pag tinignan natin ang Old Testament, ganun ang makikita rin natin. May Hudyo at Hentil. Uulitin ko po, pag sinabing Hentil, ito yung hindi mga Hudyo. So kapag tinignan natin in terms of population, kakaunti lang ang mga Hudyo at mas marami ang mga Hentil. The rest of the people in the world are Gentiles. We are Gentiles. Hindi naman tayo Israelite. Hentil po tayo. When we look at the Old Testament, makikita natin na ang consequence ng pagkakasala ng tao sa Genesis chapter 3 ay ang pagkawalay natin sa Diyos at pagkawalay ng babae sa lalaki. And in the course of history, makikita natin yun. Madalas hindi nagkakaintindihan, ang daming away, hindi lamang sa mag-asawa, kundi sa magkakaibigan. Makikita natin yun. Pati na rin sa mga gobyerno, sa mga organisasyon, hindi nagkakaintindihan, at maging sa mga bansa. So we are spiritually separated from God, and we are also spiritually separated at the same time. Separated tayo from one another. But when God gave the law sa mga Israelites para sundin nila ito, para ito ang maging batayan. Sabi ko nga sa panalangin at naririnig nyo sa akin ito linggo-linggo, you have called us to be holy because you, our Father in heaven, are holy. At binigyan sila ng Diyos ng batayan through the 10 Commandments, yung tinatawag na commandments. When God gave them the law para sundin, nagkaroon ngayon ng alitan sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil. Dalawang terms ngayon ang ginamit ni Apostol Pablo para ilarawan ang nangyari sa mga Hudyo at Hentil. Number 1, ito yung first term na ginamit niya. Nagkaroon po ng middle wall or ng partition o pader sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil. Itong salitang middle wall or dividing wall sa ibang versions ng Bible, itong word na ito ay ginamit ng Jewish historian na si Josephus para i-describe ang mga balustrade. Doon sa atin na hindi masyadong familiar sa balustrade, pero yung mga engineer, mga architect, alam nila yan. Parang ano yan parang railing yan. Pag tinignan nyo dyan, may railing dyan sa labas. Pero itong mga balustrade, may mga design ito. It also serves as an ornamental purpose. So itong mga balustrade na ito, na nakapalibot doon sa court of the Gentiles sa templo, sila yung humaharang para hindi makalagpas ang mga Gentiles. Kumbaga sila yung, itong balustrade o itong mga railing na ito yung nagsasabi, hanggang dyan ka lang. Kung Hentil ka, hanggang dyan ka lang. At nung panahong yon, nung nakatayo pa ang templo,
itong dividing wall na ito sa templo, may nakasulat. At ganito po ang sinasabi ng nakasulat doon sa dividing wall. Bawal pumasok ang dayuhan. Ang tinutukoy na dayuhan dito ay ang mga hentil. Bawal pumasok ang dayuhan sa loob ng barikada na nakapalibot sa santuaryo. Ang sino mang mahuling lumalabag ay mapaparusahan ng kamatayan. So pag lumabag ka doon, death penalty agad. In our passage, hindi balustrade ng Court of the Gentiles ang tinutukoy po ni Apostol Pablo. Itong dividing wall na tinutukoy niya ay ibang bagay. Tingnan po natin yung pangalawang salita na kanyang ginamit. Yung pangalawang salita na kanyang ginamit ay barrier. Sa English, nawawala yung ibig sabihin. Sa original language, ganito po yan. Sino dito ang may experience sa bukid? Bukid? O sa farm? Hindi naman siguro lumaki kayo sa farm. Kung may experience kayo sa farm life, or sa bukid, kailangan bakuran nyo yung lupa, di ba? Bakit? Para unang-una, para malaman mo kung alin ang sayo at kung alin ang sa kapitbahay mo. Pangalawa, kailangan mo proteksyonan yung tanim. At baka kung sino magnakaw dyan, sino pumasok. So, may purpose itong bakod na ito. Sa original language, ang term na ginamit ay hindi barrier, kundi bakod, fence. At ang purpose nito ay para i-secure ang mga Israelita. So itong dividing wall of the fence ay nangyari nang ibigay ng Diyos ang law of commandments contained in ordinances. It had a good purpose. It was supposed to preserve Israel sa mga ungodly practices at saka influences ng mga karatig bansa. Alam naman natin na ang Israel nanggaling sa Egypt. Mga pagano. Sumasamba sa mga demonyong Diyos-Diyosan. At nung papunta sila sa Kanaan, alam din natin na ang kanilang pupuntahan ay mga pagano rin. Sumasamba rin, mas malala dito sa Kanaan. Ang sabi nga ng mga theologians, kumpara sa Egypt, mas bastos ang religion ng mga Canaanites. Kasi may kinalaman sa sex ang kanilang religion. So, makikita natin ngayon. At ang nais ng Diyos ay i-preserve ang Israel. Kaya niya binigyan sila ng holiness code. Binigyan niya sila ng commandments para malaman nila kung paano sila mamumuhay sa kanyang harapan, para ma-preserve sila laban dito sa mga ungodly cultures ng mga karatig bansa. Pero anong ginawa ng Israel? They misused the commandments. Nang ibigay ng Diyos ang commandments sa kanila, ginamit nila ito para magmataas sa mga bansa. Hanggang ngayon, makikita natin yun, yung attitude na yun. Ano nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng attitude of superiority. Kesyo, kami lang ang pinili. At minsan sa mga churches at sa mga Kristiyano, nagiging tanong yan, Pastor, bakit pinili ng Diyos ang Israel? At yung mga Israelita naman, oo, pinili kami ng Diyos. Dahil sa amin unang binigay ang law covenant. That's not the use of the law covenant. Pero they misused it. Kaya nagkaroon ng hostilities ngayon between Israel at saka yung mga Gentile nations. Anong ginawa ni Kristo? Dito sa ating passage, sa verse 14, sinasabi dyan, He broke down the barrier of the dividing wall. How? How did He break down the barrier of the dividing wall? Verse 15, by abolishing in His flesh the enmity. Sinira niya yung higpit ng pagkakakabit ng bakod at pinawalang bisa niya ngayon yung alitan sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil na naging resulta ng kautusan. Sa kanyang laman, na-fulfill ang lahat ng requirements ng kautusan. Sa ginawa ni Jesus dito sa kanyang buhay at kamatayan, na-fulfill niya ang lahat ng requirements ng kautusan, nagbabanta ng kamatayan laban sa atin. Bakit
Bakit may banta ng kamatayan sa atin? Simple lang, nagkasala tayo eh. Laban sa Diyos. Sabi nga, Romans 3:23, ano sinasabi? For all have sinned and come short of the glory of God. At ano sinasabi sa 16:23? Ano sinasabi? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo. Hindi ako exempted doon. And so, may banta ng kamatayan sa bawat isa sa atin. And what did Christ do? Siya mismo, inako niya yung parusa na dapat sa atin. Bagamat wala siyang kasalanan, namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. At sa krus natin nakita ang paggiba niya ng pader na naghihiwalay ngayon sa Hudyo at sa Hentil. At dahil wala nang naghihiwalay sa dalawa, lahat tayo na sumasampalataya kay Kristo, whether you are Jew or Gentile, wala na yon. Lahat tayo na sumusunod kay Kristo ay Kanyang pinag-isa. Wala nang alitan. Ang nagbubuklod sa atin ngayon ay si Kristo. Christ broke down the barrier, making the two groups into one. But the story does not end there. Hindi naman natatapos yung kwento doon na parang may dalawang bata na nag-aaway at ang nangyari pinagkasundo yung dalawa. So verse 15, sinabi dyan ni Pablo, so that in himself he might make the two into one new man, thus establishing peace. So hindi niya lang sila pinagkasundo. Notice kung saan nanggaling ang kapayapaan. Sinabi ba ang kapayapaan ay nanggaling sa atin? Sabi ko kanina, maririnig natin, ang kapayapaan ay ating responsibilidad. Ang kapayapaan ay dapat nais na sa buhay. Pero ang tanong, kung lahat tayo makasalanan, at dahil sa ating kasalanan, hindi nito maaalis ang alitan sa bawat isa at kung ano-ano pang mga misunderstandings dito sa mundong ito. Paano mo isasabuhay ito? Hindi mo isasabuhay ito. Kahit sabihin pa na responsibilidad mo yun, hindi mo magagawa yan. Hindi mo matutupad. Anong batayan ngayon? Kung sasabihin na ito ay responsibilidad ng bawat isa, anong batayan? Pero dito kay Kristo, dahil tinanggal niya yung alitan, at anong ginawa niya? Ang ginawa niya, gumawa siya ng isang panibagong tao. Wala nang dati. Lahat ng na kay Kristo ay bagong nilalang. Ganito ang beauty ngayon ng Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, nawala yung alitan. Hindi lang yun. Hindi niya lang pinagbati ang dalawang nag-aaway. Ang ginawa niya, gumawa siya ng bagong nilalang. And so, ang nangyari, wala na yung dati. Wala na yung dating pagkatao, wala nang Hudyo, wala nang Hentil. In Christ, Christians are a new human being. Mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan, ang Kristiyano po ay hindi perfect na tao. Pero bago silang nilalang. In other scriptures, maririnig natin yung sinasabi ni Pablo na tayo ay isang new creation. Although yung ibang version sinasabi new creature, pero I hold doon sa language na binibigay tayo ang new creation sapagkat nagsimula ang Diyos. Ganito kaganda ngayon ang Ebanghelyo. Ang intention ng Diyos ay gumawa ng bagong creation. And He began this new creation with us. We do not need to wait for glorification. The new creation begins with us. We are a new creation. Hindi tayo hybrid. May mga hybrid na sasakyan ngayon, di ba?
Anong ibig sabihin ng hybrid na sasakyan? May components ng electric, merong mga components na para sa gasoline. Hindi tayo halo, hindi tayo hybrid or combination. Hindi tayo Jewish Gentile or Gentile Jew. The Christian is a new creation. Regardless kung ikaw ay Hudyo na sumasampalataya kay Kristo o kung ikaw ay Hentil na lumapit kay Kristo. Lagi ko nga pong sinasabi, the new creation has already begun. Napakabuti po ng ating Panginoon because He started the new creation with God's people. Because you are in Christ, consider yourselves as new creation. The old things have passed away. Behold, sabi pa ni Pablo, the new has come. If he wasn't excited about this, itong new things, he wouldn't have said it ng ganon. Behold, the new has come. At itong newness na ito, itong kapayapaan, itong blessings of salvation, itong kapayapaan, itong peace and newness, saan po ito nadi-display? Saan ito nakikita? Punta tayo sa verse 16. Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 16, and might reconcile them both in one body. Might reconcile them both in one body. Yung katawan o body na tinutukoy dito ay hindi resurrected body ni Christ. Ang tinutukoy dito is the body of new humanity. The body of believers that we today call the church. Where is this displayed? Itong peace, itong newness of life. Saan ito nakikita? In the church. Sinasabi po natin na ang peace and reconciliation ay nakamtan para sa atin ni Kristo. And that is true. That is correct. At the same time, this peace and reconciliation as Christ's blessings to us is seen and experienced in the church. Kaya nga may babala ang mga writers ng mga books sa pagiging mapagkunwari. Hindi lamang siya individual. Alam ng mga writers na ang mga Kristiyano ay makikisalamuha pa sa mundong ito. Alam nila na may relationship tayo sa isa't isa at ni-restore yun ng Panginoon. Kaya nga maririnig natin paulit-ulit itong mga babala laban sa pagpapaimbabaw, sa pagiging mapagkunwari, sa pagiging mapagmataas. Hindi lang yun. Hindi naman yung pinagbabawal lang ang maririnig natin sa mga writers at saka mga teachers in the scriptures. Mayroong mga commands rin na sinasabi sa atin, magpatawad sa ating kapwa. Nandyan din ang pagpapanumbalik kapag nagdidisiplina. Nandyan din ang ipanalangin ng mga kaaway at umuusig sa atin. Nandyan din ang pakikiisa o pakikipag-fellowship sa ating mga kapatid. These blessings of our union in Christ and find expression in this body that we call the church. Hindi ko sinasabi na dito ka maliligtas. Ang Kristiyano ay ligtas dahil kay Kristo. Pero niloob ng Diyos na ibigay tayo sa isa't isa nang sa ganun ang panibagong buhay na binigay niya sa atin. Nang sa ganun itong mga pagpapalang ito katulad ng reconciliation at saka kapayapaan ay maisabuhay natin kasama ang ating mga kapatid. Kaya nga napakahalaga ng pagtitipon. Hindi mo naman pwedeng sabihin nakakilala ako kay Kristo at natanggap ko ang kanyang kapayapaan at yung pakikipagkasundo sa Diyos. Ang question dyan, so paano mo ngayon ina-apply yan? That's the next question. Yung expressions of these blessings ay nakikita, the expressions of these gifts are seen and displayed in the church. Itong body na tinutukoy ni Pablo dito. Kaya hindi matatawaran ang kahalagahan ng pagtitipon sa buhay ng bawat mananampalataya at ng buong church. So ano makikita natin dito
sa verses 14 to 16, itong horizontal reconciliation na ginawa ni Kristo. So Christ removed the division between Gentiles and Jews to create in His body the church. Christ removed the division between Gentiles and Jews to create in His body the church. Pangalawa, punta tayo sa verses 16 to 18. Ito naman yung vertical reconciliation. So ni-restore niya yung relationship between Jews and Gentiles. At ngayon tingnan natin yung relationship ng tao sa Diyos. Yung vertical reconciliation. So dito sa verses 16 to 18, makikita natin Christ fulfilled God's promise by reconciling us to God. Christ fulfilled God's promise by reconciling us to God. Sabi dyan ni Apostol Pablo, and He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through Him we both have our access in one Spirit to the Father. Yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo na preached those who were far away and those who were near. Itong far away ay ang mga Gentiles, at saka yung those who are near, ito yung mga Hudyo. Now, ano ba itong passage na ito, itong verses 17 to 18? Pinapaliwanag dito ni Pablo kung paano na-accomplish ngayon ni Kristo ang reconciliation ng Diyos at ng tao. Hindi lamang niya winakasan ang alitan ng dalawang bayan, pinagkasundo niya rin ang dalawang bayan sa Diyos. Around 740 years po, bago ipanganak ang Panginoong Jesus, pinahayag ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Isaias na may paparating po na tagapagbalita. At itong tagapagbalita na ito ay magpapahayag na matatapos na ang kanilang captivity sa kamay ng mga dayuhan. Sa Isaiah 52:7, ganito po ang sinasabi, how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news, who announces peace and brings good news of happiness, who announces salvation and says to Zion, your God reigns. And then, a few chapters later, sa Isaiah 57, verses 18 to 19, sabi muli ng Diyos, I have seen His ways, but I will heal Him. I will lead Him and restore comfort to Him and to His mourners, creating the praise of the lips. Peace, peace to him who is far, and to him who is near, says the Lord, and I will heal him. Itong dalawang verses sa Isaiah, itong Isaiah 52 at saka Isaiah 57, makikita natin ngayon dito sa verses 17 to 18 ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa Ephesians, sa chapter 2. And dito sa mga verses na ito, mapapansin natin, ewan ko kung kapag nanonood tayo ng mga videos ng mga Hudyo, to this very day, pinapanalangin po nila, pinagdarasal po nila ang peace of Jerusalem. Ibig sabihin, hindi pa dumarating sa kanila. Ngunit, dito sa ating passage, pinapaliwanag ni Apostol Pablo na dumating na. Si Apostol Pablo ay hindi Gentile. Si Apostol Pablo ay Pharisee. Hindi lang siya basta Hudyo, aral na Hudyo siya. Ang teacher po niya ay si Gamaliel. Isa sa mga members ng Sanhedrin, mga matatanda sa templo. And so alam ni Apostol Pablo ang nakasulat sa Old Testament. And here in our passage, sa Ephesians chapter 2, pinapaliwanag niya itong mga passages sa Isaiah ay nagkaroon ng greater fulfillment sa pagparito ni Jesucristo. Mula sa kaitaas-taasan, bumaba ang Panginoon, naging tao at nanirahan sa piling natin at ipinangaral sa lahat, both to Jews and to Gentiles, both to those who are far and those who are near. Anong pinangaral? Ang mabuting balita ng kapayapaan. At nakita natin yon sa buhay at kamatayan ni Jesus. Narinig natin sa Kanya, sa pamamagitan ng ating pandinig, bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging nasa malayo o nasa malapit. Ang aking bayan nga ay aking pagagalingin. At dahil si Kristo ang ating great high priest na pumagitan, at nag-alay ng kanyang sarili at nagpawi sa galit ng Diyos laban sa atin, tayo na dating patay sa ating mga kasalanan, tayo na malayo sa Diyos, ay kanyang pinagaling.
Binago niya tayo para makalapit po tayo sa Diyos. Yes, mga kapatid. Makakalapit po tayo sa Diyos. Hindi niyo po kailangan ako para lumapit sa Diyos. We are a priestly kingdom. Maaari tayong dumiretso at manalangin sa Kanya. And this wonderful gift of newness and immediate access to God was brought to us by none other than, sabi ni Apostol Pablo, the Holy Spirit, who heals us and places that gift of peace which Christ has earned in our souls. Ang ganda ng kinanta natin kanina. Holy, holy, holy. Makita mo doon yung gawain ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ganun din makikita natin sa kaligtasan. More often than not, pag pinapahayag ang Ebanghelyo, ang maririnig natin ay, ang na-emphasize ay ang Panginoong Jesus. But when we look dito sa message ni Apostol Pablo, itong gospel ni Pablo sa mga taga-Ephesus, makita natin yung gawain ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. It is God who planned itong salvation. He's the one who planned. Siya ngayon, at ngayon sa pamamagitan ng Anak, siya ngayon ang nag-i-implement. At sino ang nag-a-apply sa bawat believer? It is the Holy Spirit. He is the one who heals us and places that gift of peace which Christ has earned for us in our souls. Elsewhere, maaalala natin, sinabi ni Apostol Pablo, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Mga kapatid at kaibigan, peace is not the absence of war. Although the absence of war is a desirable effect. We tend to think na ang kapayapaan ay bunga ng pakikipag-reconcile sa ating kaaway dahil nawalay tayo sa isa't isa. And that is correct. Ngunit dahil sa ating pagiging makasalanan, hindi po mawawala ang alitan. Hiwalay pa rin tayo sa isa't isa. Dahil sa ating kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. And left alone in our sins, we can do nothing to remove the guilt in our consciences, the strife, and the wall that divides us from one another. But we take comfort and joy in the Lord because Christ removed the division between Gentiles and Jews to create in His body the church. At sa pamamagitan ng Kanyang perfect and finished work, binago niya tayo at nirestore ang relationship natin sa isa't isa. Number 2, Christ fulfilled God's promise by reconciling us to God. He brought us peace and He is our peace. Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 14. And so, ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang reconciliation ng dating magkaaway. Dumarating ito kapag ang magkaaway ay binago ng Panginoon. Ang totoong kapayapaan ay dumarating kapag ang magkaaway ay binago ng Panginoon at kapwa natagpuan ang isa't isa sa paanan ng Panginoon. Yun ang tunay na kapayapaan. What is the reason that Jesus came into the world? Jesus came into the world to bring peace. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo mo na lang. Our dear Lord, we thank you for your word. We thank you for showing us how beautiful the gospel is. Thank you for showing us, Panginoon, through your word, the wonder that Christ has accomplished for us in His life and death. And that in His body, He has removed, Panginoon, yung dividing wall of hostility.
has restored us, Panginoon, one another. At the same time, He has also restored us to you, our Father in heaven. And so all glory, honor, and praise belongs to you, our God, who from eternity past has planned all these things, and in history has accomplished through Son all the requirements of the covenant, purchasing for us these blessings, the blessings of peace, the blessings of reconciliation, the blessings of newness of life, so that we could respond and draw near to the God who loves us, to the God who blesses us, who cares for us and preserves us, the God who in His grace saves us. But not only that, these blessings that Christ has purchased for us, these were applied to us by your Spirit, who heals us. He heals our consciences, so that we are assured that the old has passed away, and behold, the new has come. And so, dear Lord, we pray that we would take this to heart. Grant, dear Lord, that we would cherish this. And remember, Panginoon, your word and the promise that you have given us. You would never leave us nor forsake us. And because, dear Lord, you have applied these blessings to us, we pray, Panginoon, that we would display this and live it out as we live among our brothers and sisters in your body, the church, until you return. And so, we thank you, Panginoon, for the word. We thank you for the good news that you have proclaimed to us this morning. Grant, O Lord, that we would respond faithfully as your people. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Ministry of Giving o ang ating pagbibigay. Buksan natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 9. Ito pong sinasabi. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasyon, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang,
Sapagkat iniibig ng Diyos sa magbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na mapasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kapulihan ay walang hanggan. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures near below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Mamuli aming Diyos sa mga salamat na sa iyong Panginoon nagmumula ang pagpapala. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming manilikha. Ikaw ang likha ng lahat ng bagay dito sa daigdig. Ikaw ang nagpamay-ari nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa kami sa inyong nilikha, Panginoon. Ayon sa inyong larawan at uwangis. Salamat dahil na sa inyong pagliligtas sa amin dahil sa aming kasalanan. Kaya narito kami upang puri at pasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa araw nito, Panginoon, napakinggan namin ang iyong salita. Dalangin namin na ito'y aming may pasapabuhay, Panginoon. Hindi lang na tubasan natin at ito'y aming may pasapabuhay at maibahagi, Panginoon. Ang kagandang loob niyo sa amin. Ang pagliligtas ng Panginoong Kristo. Siya nag-aaral ng kanyang buhay para sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming pagbibigay sa araw na ito. Nawa magamit namin ito hindi lang sa pangangailangan ng aming mga kapatid na nangangailangan. Hindi lang sa pagtulong sa gastusin ng iglesia. Kundi una sa lahat, Panginoon, ay magamit namin ito sa pagpapalaganap ng salita. Ang mabuting balita ng Panginoong Kristo. Sapagkat ang mga pisikal na bagay, Panginoon, ay mawawala. Ngunit makasama ka sa buhay na walang hanggan. Ay siyang aming nakahihintay, Panginoon. Ang muling pagpapalik. Dalangin namin, Panginoon, na habang kami, Panginoon, na naghihintay, Panginoon,
kayo siya mag-ingat sa amin, Panginoon. At siya magpakatatag sa amin. At turuan namin magalak, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok. At magalak laging sa inyo, Panginoon. Dalangin namin na kung siyang magbigay sa amin ang aming pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang po sa amin, hindi spiritual, Panginoon. Upang tumalim, Panginoon, ang aming pagkakilala sa inyo. Na ikaw ang aming Diyos sa tagapagligtas ng sino man sa mundong ito. Makapapanday sa inyo, Panginoon. At hihigit pa. At ikaw ang aming Diyos. Wala nang iba. Muli, Panginoon, kami ay nagpupuri at pasalamat sa inyo. Kung aming dalangin sa isang pangalan ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.